Yan po, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ayan, good morning din po sa ating mga kapatiran na Sunday service live po sa ating Facebook. Sa mga kapatiran po natin na nasa labas pa, pakiusap po na pwede po tayong pumasok na upang tayo po makapag-start na. Hallelujah! Maganda po ba ang ating umaga ngayon? Amen at amen, Hallelujah, Buti kahit medyo parang may badyang pag-ulan, medyo hindi naman natuloy, Nawisik-wisikan lang tayo, medyo medyo nagkaroon na ng rain shower, Pero patuloy ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen at amen. So ayan po, inahanyayahan ko po na lahat po tayo ay tumayo upang tayo po ay makapag-simula na sa ating panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Bago po ang lahat, bago po tayo magbigay ng papurit pagsamba, bago tayo maglingkod sa Panginoon, ihanda po natin yung ating katawan, ang ating sarili, ang ating isipan, Ituon natin, i-focus natin ang ating sarili sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Sa mga katabi natin, pag-pray po natin sila. Sa buong lingguhan na pananambahan po natin, panalangin natin ang lahat-lahat na mangyari. Hallelujah! Panginoon Diyos, pinupuri at sinasamba ka namin, hallelujah. Sapagkat ikaw ay dakila at tapat at kailanman, Panginoon, hindi ka nagbabago, Panginoon Diyos. You are the most high, the most powerful, the all-knowing. You are the beginning and the end, hallelujah. Kaya, Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito, sa aming mga buhay, hallelujah. Panginoon Diyos, papasalamat kami sa panibagong araw na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa panibagong sigla, sa panibagong araw na muli, magagamit namin ang aming buhay upang mapaglingkuran ka aming Diyos. Salamat sa masarap na kapahingahan. Salamat, Panginoon, for answering all of our prayers. Salamat for guiding us this whole week, O Lord God. Nagpapasalamat kami sa lahat-lahat. We are thanking you, Panginoon, sa lahat ng gabay at patnubay ninyo sa bawat isa sa amin na naririto. Salamat sapagkat kami ay natutong maging kontento sa anong meron kami, Panginoon. Salamat at salamat sa inyo. Ganon din, Panginoon, bago kami magbigay ng papurit pagsamba sa inyo, Panginoon Diyos, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat-lahat ng aming mga pagkakasalang nagawa. Yes, O Lord, may mga nagagawa kaming hindi kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Nasasaktan po namin ang aming sarili, ang aming kapwa, Panginoon. Patawarin niyo kami, O Lord God. May mga nagagawa kami na labag, Panginoon, minsan sa aming damdamin, minsan nadadala kami ng aming emosyon, minsan nagre-rely kami sa aming sariling kakayanan, Panginoon. Patawarin niyo kami, Lord God. Patawarin niyo rin kami sa aming mga pagkukulang, O Lord. Sa pagdidisobey sa inyo, patawarin niyo kami, Panginoon. Pakalinisin niyo kami ngayong umagang ito, ngayong oras na ito, Panginoon Diyos. Cleanse our body. Cleanse our hearts, our minds. Ngayong umagang ito, hallelujah. Kung may mga bigatin, kung may mga pasanin man kami, Panginoon, tulungan niyo kami nawa na maisurrender namin ito sa inyo. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ang magbibigay ng solusyon. Ikaw ang lalaban sa lahat ng aming mga laban, Panginoon Diyos. You are the victorious God. You are the unchanging God. You are the powerful God. Hallelujah. And we are claiming na kahit sa anong mga battles na meron kami, Panginoon, ikaw ay kasama namin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Panginoon, pinagpe-pray din po namin
ang aming buong lingguang pananambahan sa umagang ito. We are praying sa lahat ng kikilos ngayong umagang ito, ang inyong anointing, hallelujah. Ikaw ang magbigay ng gabay sa bawat isa na kikilos. Simula sa praise and worship, sa ushering, Panginoon, sa mag-exhort ngayon, Panginoon Diyos, sa lahat-lahat, Panginoon. We pray, Lord God, na Ikaw ang kumagitna. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. We are praying, Panginoon, sa aming bahay-sambahan, sa mga kuryente, sa tubig, Panginoon, sa internet, Panginoon, sa mga instrumento at kagamitan na aming mga gagamitin. Wala pong mangyaring problema at aberya, Panginoon Diyos. Hawakan niyo po ang bawat isa, ang bawat gamit na meron ang bahay-sambahan na ito. Panginoon Diyos, we also invite you in this place. O Holy Spirit, be with us right now. Mangusap kayo sa amin ngayong oras na ito, ngayong umagang ito. Touch our hearts, Panginoon. Be with us. Open our hearts and our minds sa umagang ito. Sa ngayon pa lang, Panginoon, mangusap ka na sa amin. Baguhin niyo kami. Mold us to become a better of ourselves, O Lord. Sa umagang ito, Ikaw lamang ang mabigyan ng papurit pagsamba. Ikaw lamang ang dakilain, duwalhatiin aming Diyos. Sapagkat Ikaw, Panginoon, ay karapat-dapat. Ikaw lamang ang karapat-dapat na bigyan ng pagsamba. Hallelujah. Sa lahat ng aming gagawin, Ikaw lamang ang mabigyan ng papuri. Ikaw lamang ang aming mapaglingkuran namin, Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat na ito. At lahat ng aming panalangin ay itinataas namin sa inyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Okay po, no? Bago po tayo magsimula, meron po akong isa-share po na verse sa inyo, no? Ito pong verse na ito ay galing pa sa Isaiah chapter 14, no? Verse 8. Ang nakalagay po rito is, the grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Amen po ba? Simula sa Old Testament, simula sa New Testament, kahit sa oras natin, no? The word of our God stands forever. Amen po ba? God is our unchanging God. Amen po ba? Kaya karapat-dapat lamang na mabigyan siya ng papurit pagsamba. Karapat-dapat lamang na mabigay natin yung best natin sa Kanya ngayong umagang ito. Amen po ba? Pwede po ba natin bigyan ng malakas sa palakpakan, Panginoon? Hallelujah, Panginoon Diyos. Napakabuti mo, hallelujah. Dakila ka. You have the unfailing, unchanging love. True are your promises, hallelujah. Great is you, Lord God. So we raise up holy hands to praise the Holy One, who was and is to come. Yeah, we raise up holy hands to praise the Holy One, who was and is to come. Who was and is to come. Who was and is to come. Yes, O Lord. Who was and is to come. Who was
and is to come. Hallelujah! Purihin po natin ating Panginoon sa umagang ito. We're praising you, Lord God, this morning. For great is your faithfulness, true are your promises, and wide is your love sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. You never change. You never fail, oh God. Because true are His promises. Amen? True are His promises. True are your promises. 'Cause you never change. You never fail, oh God. Yeah. So you raise up holy hands to praise the Holy One who was and is to come. Yeah, we raise up holy hands to praise the Holy One who was and is to come. It's wide is your love and grace, O Lord. Wide is your love and grace. Wide is your love and grace. You never change, you never fail, oh God. Come on, let's sing. What is your love and grace? What is your love and grace? Yeah. What is your love and grace? You never change, you never fail, oh God. Yeah. So we raise up holy hands to praise the Holy One who was and is to come. Yeah, we raise up holy hands to praise the Holy One who was and is to come. Yes, Lord God. Noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon, hindi ka nagbabago. Hallelujah. Because you were, you are, you will always be. You were, you are, you will always be. You were, you are, you will always be. Yes, Lord. You were, you are, you
Praise you, Lord. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Sambahin ka. Hallelujah. Hanggang sa dulo-dulo ng mundong ito. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Salamat, Panginoon, for your unchanging God, Panginoon. Because of that, Lord God, we want to worship you. We want to praise you. And we always want to be by your side. Hallelujah. Oh, dear God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you. I just want to be with you, be where you are. Dwell in your presence, oh God. Oh, I want to walk with you. And I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forever. Oh, yes, oh Lord God, we will be wanting to be by your side forever and ever. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It's yours, oh God, it's yours. Hallelujah. Do your will, have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. I will climb this mountain, yes, Lord, and I step off the shore, and I have chosen to follow, be by your side forevermore. Hallelujah, Panginoon. We surrender our lives to you, Panginoon. Hallelujah. Let your will be done sa aming mga buhay, Panginoon. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It's yours, oh God, it's yours. Do your will, have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. And I will climb this mountain. Yes, Lord. And I'll step on the shore. And I have chosen to follow. Be by your side forevermore. Yeah. And I will climb this mountain. And I'll step on the shore.
glorify you. Hallelujah. Yes, O Lord God. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Sapagkat sa buong buhay namin, Panginoon, kasama ka namin. Salamat, Panginoon. Simula pagkabata namin hanggang ngayon, Panginoon, na tumatanda kami, Panginoon. Patuloy na ginagabayan niyo kami. Patuloy na tinuturuan niyo kami, Panginoon Diyos. Patuloy, Panginoon, ang pagmamahal niyo sa amin. Kaya't sa umagang ito, Panginoon Diyos, tulungan at turuan niyo rin ho kami to surrender everything to you, Lord God. To give everything to you. To give you all our hearts, all our possessions, Panginoon. Lahat ng mga achievements namin, Panginoon. Kung anong meron kami, Panginoon, pamilya meron kami, Panginoon. Help us to surrender everything to you, Lord God. Help us to surrender ourselves to you, Panginoon Diyos. We desire more of you. We desire, Lord God, na magpasakop sa inyo ngayong umaga. This is my desire to honor you, Lord, with all of our hearts. Yes, Lord. Lord, we give you our heart. Oh, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your
will live for you and for you alone, Lord God. Maging kagamit-gamit aming buong buhay, Panginoon, para sa iyo. And I will live. And I will follow you to the ends of the earth, O Lord God. Hanggang sa dulo ng aming hininga, Panginoon, ikaw lamang ang tatangalin ng aming buhay na Diyos, tagapagligtas, Panginoon. You are the one true God, Panginoon. Sa kasiyahan at sa kalungkutan, Panginoon, we will still know you are our God. Hallelujah. Salamat. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Yes, we will still know you, that you are our God. Oh, find rest, my soul. Find rest, my soul. In Christ alone. Let His power be known. Oh,
oceans rise, 'cause when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, Lord, over the flood, and I will be still, know you are God. You are my God. Oh, we worship you, Lord. We love you. Oh, you are my God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness. And come on, church, let's sing it to the Lord. 'Cause when the oceans rise, yes, Lord, we will soar with you. Oh, Lord, over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you. Yes, I will. Yes, I will. You are King over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Hallelujah. We will still know you are God. Sa lahat ng oras, Panginoon, Ikaw lamang ang aming Diyos. Hallelujah. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng kasiyahan, Ikaw lamang ang aming Diyos. Hallelujah! Bigyan natin ng malakas na papuri, malakas na palakpakan, sigawan natin, Panginoon. Amen! Hallelujah! Salamat aming Diyos. Salamat, purit at sambahin ka. Hallelujah! Amen at amen. Ayan po. Tayo po'y pwede nang makaupo. Ayan, so sa mga kapatiran po natin nasa labas, yan, sige po. Maghanap na po tayo ng ating upuan. No? Let's settle down po muna. Meron pa po sa unahan po, no? Dito po sa harapan po, sa parehas na harapan, meron pa po tayong mga seat, no? Nagtuturuan ako kung kayo tatakayaan sa harapan. Ay, nako. Sa Francis, to, libre-libre, VIP yan. Kala ko pag nasa Francis, mas mauna makakuha ng blessing eh. Joke lang, lahat tayo, no, pantay-pantay. Hallelujah, magandang umaga po muli sa ating lahat.
Good morning and good morning. Hallelujah! So yan po, good morning din po sa mga bagong dating at sa mga patuloy na nanonood po no, ng ating virtual live. Hallelujah! So, bago po tayo magsimula, no, bago po tayo magkamustahan, meron po tayong mga bagong kapatiran ngayong umagang ito. Kapag tinawag ko lang po yung pangalan, no, pwede po bang tumayo muna lamang para ma-recognize po tayo ng ating mga kapatiran. No? So, wini-welcome po natin si Noyans Biasong. Tama ba? Tama ba yung pagkakasabi ko? Okay, welcome sa Liano Christian Community, Brother Noyans. Ganon din si Jem Cedrix Cruz. Welcome sa Liano Christian Community, Brother Jem and Brother Noyans. Ano? So yan, sila po ating mga bagong kapatiran. So, ayan po. Inaanyayahan ko po na muli tayo tumayo at kamustahin po natin ang ating mga bagong kapatiran, ang ating mga kapatiran na na-miss din po natin. Hallelujah! I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be people singing praises. I love to sing and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, heart with joy. He gave me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands and raise my voice. Lift my hands and raise my voice. Hallelujah! So yan po, pwede na po tayong makabalik sa ating mga upuan, ano? Okay, ibang klase talaga. Pag malamig noon, sarap mag ano, no? Magchikahan. Ibang klase talaga nagagawa ng lamig, no? Kasi kapag walang katsikahan, no, matutulog na lang tayo. Hallelujah! Tayo po ba'y pinagpala ngayong umagang ito? Tayo po ba ay pinagpala ngayong umagang ito? Amen at amen. Hallelujah. So tayo po dadako na sa testimony ngayong umagang ito. Unang-una po, tiyatawagan po natin na si Tita Connie Nova. Parang nanalo ah. Nagulat ako. Hindi ko expect. Hindi, nagpapasalamat ako sa Lord dahil for a long time, sinagot niya na po yung aking panalangin. Magtuturo na po ako dyan sa Regina. Malapit lang po.
So, malapit po sa ministry at malapit sa church. So, yun, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Praise God. Ayan po, hallelujah, sa Diyos po ang papuri, ano? Okay, no? So, meron po bang gusto magpasalamat ngayong umagang ito? Kung meron pong hindi pa nakapagpalista. Ay, hindi ko pa pala napapasalamat na sa ano pala. Ako pala, papasalamat din po pala ako. Nakalimutan ko kasi sa ano lang pala. Sa singles ko lang pala napagpasalamat yun, no? Nung fellowship. Pero papasalamat ako sa Panginoon, no? Dahil po isang taon na po akong spoiled graduate. Ano na ako eh. Spoiled na eh. So ako po ay may trabaho na rin, no? Ako po ay nakakuha ng trabaho, no? So salamat sa Panginoon, no? Sapagkat napakabuti niya, no? And hindi ko po kayo bibigyan ng salary ko, wag kayong mag-alala. Parang biro lang, no? Pero nakita ko yung purpose ng Panginoon, no? Kung bakit hindi ako binigyan ng trabaho agad. Kasi nga, ako yung driver ni Mame, di ba? Nung nagkasakit. Ngayon naman, ako naman yung magbabayad ng pampagamot ni Daddy pala. Ibang klase na, no? So, ayun. Pero mabuti pa rin ang Panginoon, no? Dahil matagal naming pinagpe-pray, no? At salamat din po sa mga nag-pray din po sa akin. So, ayun. Salamat po talaga sa Panginoon at sa Diyos po ang papuri, no? Hallelujah! Meron pa po bang gusto magpasalamat ngayong umagang ito? Kung may mga nakalimutan pong magpalista, no? Mga na-late, ganon. May nag-sorry. Pero ayun, meron pa po bang gustong pasalamat? Okay. Mukhang wala naman na, no? So, ayan po. Kung wala na po, tayo po'y dadako na sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tiyatawagan ko po si Tita Letty sa pagbabasa po. Yan, good morning po sa ating lahat. Sino pong may dalang Bible? Wow, ang dami. Sino pong may dalang cellphone? Yan, mas madami. Okay, pero alam ko naman yung mga Bible po natin ay may mga Bible app. So, buksan niyo po. Tayo po lahat ay tumayo. Buksan niyo po ang inyong mga Bible app sa mga taga-Pilipos, chapter 2. Verses 1 to 5. Babasahin ko po sa Tagalog. Kaya nga, yamang merong kasiglahan ang buhay kay Kristo, sabi ko, kabaliktaran, no? Yung kapayapaan ang magbibigay ng guide. Sa iba, yung kapangyarihan. Pero sa Panginoon, yung kapanatagan at kapayapaan ang magbibigay sa ng guidance. Ng protection, ng guard. Wow, kabaliktaran lagi, no? Pero kapag kapayapaan naroroon sa puso mo, guwardyado ka eh. Di ba? Di ka mababagabag. Wala kang kabalisaan. Wala kang worry. Because mapayapa ka eh. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, mapayapa ba siya? Opo, pastor, tulog na eh. Payapang-payapa na. Umihilik pa nga ang pastor eh. O, take note, nakakatakot din para yung paghilik, ha? Ngayon, pag umihilik po kayo, pagising kayo, malakas. Kasi, katulad ng nangyayari sa mother ni Sister Aida, umihilik lang. Hindi na po nagising, no? Pero buhay pa rin ngayon. Oh, nakakoma dahil sa hilik. Kaya delikado po ang hilik ng hilik. Yung halik na asawa, pwede yun, pero yung hilik ng hilik. Okay.
Buhay pa kayo, kaya narinig. Pero no, take note of this, ha. Be careful sa mga paghilik, no? Ako nga, makatakot ako. Ikaw, Timothy, humihilig ka pa rin. Sa Tagalog, itong sabi, at ang kapayapaang mula sa Diyos, na higit sa anumang pag-unawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, mababaliwala po yung kapayapanan kung wala si Yesu Kristo. Sa atin po, nandun na si Jesus Christ sa puso natin. Amen? So, nandun na dapat yung kapayapaan. Pero kulang tayo sa practice. Hindi natin maipakita yung kapayapaan sa ating puso. Pagdating ng mga problema, gulong-gulo po tayo. Kaaway natin ang mundo. Sabi, may baltik yan, pastor. Bakit? Pag may problema, walang kakilala. Kulang sa practice ng kapayapaan ng Panginoon. Amen. Tingnan natin yung asawa natin. Yan, tinitingnan ni Raymond asawa niya. Kapag dating ba ng mga problema, anong nangyayari? Magkahiwalay na kayo. Pagka masarap nang wala ng problema, magkakabalikan. Ano ba yun? Kulang sa practice. Yan sinasabi ng Panginoon eh. Kulang kayo sa practice eh. Bakit? Hindi nyo kasi pinapractice. Pag nandyan na yung problema, ang pinapractice yung dati nyo pang ginagawa. Yung wala pa kayo sa Panginoon. Yun yung pinaka-essence dito ng message ni Pablo eh. Gustong-gusto nyo mag-worry. Pag may yan na naman ang problema. Naku, Lunes na naman, wala naman akong pamasahe. Pinangungunahan kagad, wala na siyang pamasahe. Naku, pasok ka na naman. Naku, wala na naman pang-tuition fee. Yung word na wala na namang pang-tuition fee. Nag-decide na kayong wala eh. Di wala. Kaya practice makes perfect. Kaya tingnan natin dito sa verse, how the peace of God guards our hearts and mind. Paano ba? Sige kapatid. Let us aim, think, focus on the things of whatsoever that pleases God. Doon sa ating babasahin verse 8, puro whatsoever yun eh. Di ba? Whatsoever is whatever. Whatever. Di ba yung mga kabataan ngayon? Whatever. Pero may point yung mga kabataan eh. Whatever. Whatever. And so be it. Whatsoever. So aim, think, focus on the things whatsoever that pleases God. Paano ba piniplease natin ng Panginoon? Tingnan natin. Verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, we have discussed this last Sunday, and ngayon, whatsoever things are honest. Sa ibang version, honorable or noble. Kinuha ko yung version ng King James kasi nakalagay din honest. Pero sa mga Kapampangan, honest. Walang H. Yeah. Honest. Think on these things. Aim on this thing. Ibig sabihin, aim doon sa mga honest things. Huwag kang lumagi doon sa mga kasinungalingan. Kaya ka punong-puno ng problema dahil naka-aim ka sa kasinungalingan, paano ba ako magsisinungaling? Nako, late na naman ako, magsisinungaling na naman ako. Nako, magsisinungaling na naman ako sa asawa ko dahil hindi ako nagpaalam. Kaya ka nagtotrouble eh. Kaya ka nag-worry because naka-aim ka dun sa pagsisinungaling. Bato-bato sa langit, tamaan, mag-pray. Honest. Sabi nga ng iba, honest to goodness. Ano ba talaga ang nangyari? Di ba ganun tayo minsan? Halika nga kapatid, honest to goodness. Sabihin mo sa akin talagang totoo. Wala eh. Kalya o kalos na yung puso. Ayaw talaga magsabi ng totoo. Talagang sasabihin niya, pero talaga alam mo nang mali ang sinasabi niya, pero pinipilit niya pa rin
tama yung sinasabi niya? Wala dito nun. Sana nga wala. Alam mo nang mali ka, pero pinipilit mo pa rin tama ka. Tatamaan kita dyan eh. Sabi sa Tagalog, sa tapusan mga kapatid, conclusion, anumang mga bagay na totoo, anumang marangal, ang mga bagay na ito lang isipin ninyo. Di ba? Ano yung totoo? Ano yung marangal? Yung bang ginagawa mo, marangal. Pastor, tinatago ko nga eh. Kasi baka mahalata ako. Hindi marangal eh. Oh. Kaya ka mayroong problema. Kaya ka nag-worry. Because hindi marangal ang ginagawa mo. Hello? Hello, FB Live? Pero isang lagi natin nababanggit, yung honesty is the best. Pero sa iba, honesty is the only policy. Pero ano ibig sabihin ng honesty is the best policy? Number one, it is a proverb, kasabihan. Kasabihan, that means it is best to tell the truth instead of lie. Even when it seems difficult to do so. Kahit na napakahirap sabihin ang katotohanan, sabihin mo. Kasi katotohanan eh. Sabi ng Panginoon sa John 8:32, you will know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Pangalawa, ibig sabihin ng honesty based policy, to remind ourselves that we will feel better after telling the truth. Hindi ba? Kapag sinabi mo katotohanan, parang nawalisan ka ng tinik. Ang gaan ng loob mo. Because you have told the truth and nothing but the truth. So help me God. Di ba? Sa di ba? Sa husgado, may Bible pa dyan. Lalagay mo yung kanang kamay. Sabi niya, kaliwetin mo. Buti, kaliwete ako. Pagkagilagay mo sa Bible, sasabihin mo ang katotohanan. Kaso yung iba, hindi naniniwala sa Bible. Kaya okay lang sa kanila sabi na to tell the truth and nothing but the truth. But ito maganda. Pinapaalala sa atin na maganda ang pakiramdam na nagsasabi ng totoo. Amen. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Ito ang isa pang magandang point. Number 3. Telling the truth is linked to better mental and physical health. Ibig sabihin, nakakatulong sa kaisipan mo. Yung iyong pakiramdam, yung iyong kaisipan at yung kalusugan mo maganda. Because nasa katotohanan ka. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Nasa katotohanan ba yan? Grabe. Grabe. Hallelujah. Pero salamat, Sister Connie, may trabaho ka na. Malapit lang, abot tanaw lang, Abot tanaw lang ang kanyang trabaho. Dahil sa kabilang bahay lang yata. Kaya lahat ng gagraduate ng AKC, dadalhin natin sa Regina. Andun siya. Pang-apat, it improves our sense of truthfulness. Nagiging totoo po tayo. Nag-i-improve tayo. Nagkakaroon ng best practice na sa buhay natin. At hindi lamang yon, leadership abilities, na-improve yung ating leadership abilities kasi wala tayong tinatago. At doon sa ating mga member na tinuturuan, wala tayong tinatago sa kanila. Nagiging totoo tayo. We are transparent. At improve ang leadership natin pag ganyan. At hopefully, tayo kaya nga marami pong napopromote ng mga Christians. Why? Because they are honest. Totoo sila. Kaya nga makikita nyo, marami mga Christian, mga nasa kumpanya, mga nasa managerial, mga pinakakatiwalaan ng mga matataas na position because totoo sila. And they are doing the right thing, they are doing and
They are using the right time. They are extending their time kahit walang sahod, kahit walang overtime. Overstay. May ginagawa naman. Wala yung overstay ka, puro lang chismis ang ginagawa mo. You are overstaying because you need to work in advance. Hindi yung, kaya nga nag-overtime dahil nahuli ka sa mga trabaho mo. Nag-overtime ka dahil gusto mong may advance yung trabaho mo for tomorrow. Uy, iba ba naman yung pastor? Oo, totoo yun. Kasi ganun yung mga Kristiyano, advance lagi. Amen? Tawa kayo ng tao, baka parang hindi Totoo din, and makes others trust you. Tiwala. Alam nyo, sa isang kumpanya, lagi po dapat may tiwala ang isa pong boss sa inyo. Kapag nawala po yung tiwala, mag-resign ka na. Bakit? Yung boss ang mag-resign. Hindi. Pag wala ng tiwala sa iyo, mahirap po magtrabaho na wala pong tiwala sa isang organisasyon. Experience ko yan. Kaya nga kailangan kang laging mayroong tiwala doon sa loob ng organisasyon or institution or departamento or ministry. Amen? Hallelujah. Kaya nga, dito yung word na yan, no? Honesty is the best policy because it will improve our sense of truthfulness, leadership abilities, and makes others trust you. Kaya nga, sa mga asawa natin, kaya sobra yung mga asawa natin, sobrang tiwala sa atin. Alam nila nagsisinungaling tayo, pero tiwalang-tiwala pa rin sa atin. Counting, alam niyo yung mga asawa, no? Sorry sa mga singles, no? Yung mga asawa, may mga discernment yan. Yan yung mga babaeng asawa natin, yung mga kababaihan, binigyan ng Panginoon ng gift of discernment. Magsasalita ka pa lang, mali ang sasabihin mo na naman. Nadidiscern ko. Kaya nga, practice mong sabihin ang totoo. Para hindi na po magkaroon ng walang tiwala sa iyo yung asawa mo. Kasi kung lagi kang nagsisinungaling sa kanya, lagi magda-doubt yan. Kaya bawat galaw mo, merong markado ka na. Yun nga, kahit sabihin mo na yung totoo, hindi pa rin maniniwala. Kaya nga, honesty is the best policy. Next, sige, kapatid, how can we aim? Yan, how can we aim on the things that pleases God, especially yung honesty? Paano ba natin gagawin? Dito sa Philippians, nagbigay po ng mga example si Pablo, paano natin gagawin yung honesty o yung honorable things. Tingnan natin sa verses, yung binasa natin kanina. Sige, next slide. Sabi doon, then make me truly happy. Isa po sa magandang result ng honesty, yung nagbibigay po ng kagalakan sa mga kinakausap mo. Katulad ni Pablo, then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other. Ibig sabihin niya, ang honorable thing na pwede mong gawin ay magkaroon kayo ng agreement. Walang division. Hindi ka nagkukos ng division. That is honorable thing. You are not causing division, you are causing unification. When you are doing your ministry or your part, your main purpose is to unite, not to divide. At yan ang honorable thing to do. At sabi dito ni Pablo, and loving one another, and working together, harmoniously. Work ka, work ako. We are working together. Anong ang purpose? Loving God. We do our part because we love God. And we do our part and we would like to unite ourselves with them because we know that love is there. Hallelujah. With the one mind and purpose. At sabi sa verse 3, don't be selfish.
Hindi po honorable thing ang maging selfish. Kaya marami po mga tao, amoy po malansa. Bakit kayo nakatingin sa katabi nyo? Malansa ba? Bakit malansa? Kasi sila ay selfish. Hindi nyo nakuha. Don't try to impress others. Kasi marami po mga tao, nag-i-impress lang. Pero wala namang alam. Sabi nung naalala ko, kinuwento ko na sa inyo ito yung sa akin lolo, no? Wala kayo sa lolo ko no? Nagkukwentuhan po sila sa sa isang tindahan. Ang galing-galing po, bidang-bida yung lalaki. Tapos kinausap yung lolo ko Sabi ng lolo ko, You know my son, you look smart, but your head is empty. Anong ibig sabihin doon? You impress us so much, pero wala naman laman ng mga sinasabi mo. May ganun bang tao? Meron. Ang daming sinasabi, pero wala namang maraming kwento, pero walang kwenta. Ayun. Don't try to impress others. Be humble. That is honorable thing to do. Maging humble, hindi hambog. Hindi mayabang, hindi mapagmalaki. Pero humble. I'm proud to be humble. Mali yun. Kasi proud pa rin yun. Humble. Thinking of others as better than yourselves. Ang humility pa rin dito, ang definition ni Pablo, is mas iniisip yung iba kaysa sa iyong sarili. Ayaw mo silang masaktan. Ayaw mo kang maging dahilan ng pagkakawatak-watak. That is honorable thing to do. Amen? Don't look out only for your own interests. Huwag ka lang maging sarili mo labing iniisip mo. Ako lagi ako. Ako ang bida. Di ba? Christopher, di ba? Ganon. Ako ang bida sa kwentuhan. Lagi ikaw, nandiyan na naman siya. Nako, patay na. Bida na naman. Di ba mga ganon? Jollibee daw. Bida ang saya. Okay? Then you must have the same attitude that Christ Jesus had. Yun yung honest and honorable thing to do, that you have the attitude of Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Kaya ano yung ibig sabihin nun? Having the attitude of Christ. That is the first thing that we need to do in order to have that honest, whatsoever are honest or honorable. Have the attitude of Christ. Be humble. Amen. Hallelujah. Alam mo dito sa Liano, ang daming humble. Amen. Wala nga makikita dito mga hambog Puro humble. Pero iba nakayuko lahat. Parang humble. Okay? Next slide. Yan. Verses. Pinamukha agad kapatid. Nawawala yung Okay. Verses chapter 3, 7 to 10. Kay Pablo sabi niya, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Sabi ni Pablo sa mga nakalipas na verses, yung kanyang pinag-aralan, mataas ang kanyang pinag-aralan sa isang Pariseo, sa isang sikat doon sa kanilang lugar, sa galing sa lahi ni Benjamin. Marami sa mga sinasabi doon. Pero pagdating sa verse 7, sinabi niya, itong mga bagay na ito, akala ko valuable. Wala pala ito. Wala pala ito. Ang honorable thing to do is, sabi ni Pablo, I consider them worthless because of what Christ has done to me. Ano bang ginawa ni Kristo sa akin? Binigyan niya ako ng attitude katulad ng Kanya. Binigyan niya ako ng humility na hindi ko kayang pantayan yung mga pinag-aralan ko. Baliwala lahat yan. Mayaman ka man, baliwala lang kung wala sa iyo si Kristo. Kaya sinasabi ni Pablo sa verse 8, yes, everything also is worthless
when compared with the infinite value of knowing Christ, Jesus my Lord. Nung makilala ko si Jesus, nabaliwala lahat yan. Nabaliwala lahat yung tinapos ko. Nabaliwala lahat ang posisyon ko sa gobyerno. Dati ako presidente o mayor, nabaliwala lahat yun. Nabaliwala lahat yung aking pagiging sikat sa aking subdivision. Nabaliwala lahat, ako naging Miss Liano. Meron ba ditong Miss Liano? Gandang lola, meron daw. Okay. Baliwala lahat, kahit na kagawad ka pa, may kagawad tayo dito. Di ba? SK. Baliwala lahat yung kung hindi mo kilala si Jesus. Kaya sabi ni Pablo dito, My Lord, for His sake I have discarded everything else. At inari ko silang mga basura sa aking buhay. Honorable thing to do, yung dati mong mga pinagmamalaki, baliwalay mo na yun. Ipagmalaki mo si Jesus. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. So that I could gain Christ and becoming one with Him, I no longer count on my own righteousness, though obeying the law, rather I become righteous through faith in Christ. Yung pinag-usapan natin last month. Righteousness by faith. For God's way of making us right with Himself depends on our faith. Kaya nga, I want to know Christ. I want to know Christ. Honorable thing to do. Honest thing to do. Kilalanin si Jesus and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death. Wow. Honorable thing to do is to think nung lahat mong mayroon ka, basura yan, si Kristo ang iyong kayamanan. Yun ang honorable thing to do and to think of. Aim for that, mga kapatid. Aim that Christ be exalted in our life. Not hindi yung kayamanan natin, hindi yung ating katalinuhan ang natataas, kundi si Jesus ang natataas sa ating buhay. Amen! Praise God. Ano yung number 2? Having infinite or endless value of knowing the Lord. Pag sinabing infinite, endless, walang katapusang pagkilala kay Jesus. Araw-araw nagpapakilala sa atin si Jesus kung gusto mo siyang kilalanin. Ang pagkilala kay Jesus hindi lamang once nung tinanggap mo siya. Ang pagkilala is continuous. Long term. Habang araw-araw nagpapakilala si Jesus sa iyong buhay, that is the infinite value of knowing the Lord Jesus. Amen. Number 3. Yan, ito na. Kay chapter 2, 29 to 30. Welcome him, sabi ni Pablo, Epaphroditus, in the Lord's love, and with great joy, and give him the honor that people like him deserve. Ibig sabihin, i-welcome natin yung mga manggagawa ng Panginoon. Welcome them. Nakita natin yung kanilang paghihirap. Nakita natin yung kanilang pagbibigay ng oras na makikita natin na wala namang bayad. But still, they are there. Serving God. Ganun si Epaphroditus, in the Lord's love and with great joy. Tanggapin niyo sila na may kagalakan. And give Him the honor that people like Him deserve. I-honor natin sila. Yung mga manggagawa ng Panginoon. Verse 30, for He risked His life for the work of Christ. And He was at the point of death. Kamuntik na siyang mamatay sa paglilingkod. Marami pong mga manggagawang ganito na muntik-muntikan ang namatay. O kaya may namatay na dahil po sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. That is an honorable thing to do, is to welcome the workers of God. Of death while doing for me what you couldn't do far away. Kasi
malayo po si Pablo sa kanila. Nakakulong po si Pablo at si Epaphroditus po ang nagdadala ng balita, nagdadala ng pagkain. At minsan ginawa pa si Epaphroditus na edit, nakasulat ng mga sinasabi ni Pablo. At yung Timoteo na itong Philippians na ito, isa sa mga sumulat niyan ay si Epaphroditus. Dahil kasama niya si Pablo sa kulungan. Kaya nga malayo kayo dahil ako'y nakakulong. Pero ako nagsusulat sa inyo, i-welcome nyo ang manggagawang si Epaphroditus. Kaya ano yung number 3? Motivation of faithful workers in the Lord with love, joy, and honor. Let us motivate the workers of God. Let us motivate each and every one of us. Lahat tayo workers. Amen? Yung mga katabi niyo, workers yan, motivate natin siya. Paano? With love. Mahalin natin sila. Huwag natin silang saktan. Kung meron silang na mali, pagsabihan natin sa katotohanan. Kaya nga, love, tell them the truth. Sabi nga, ang nagsasabi daw ng katotohanan ay magsasama ng maluwag. With love, joy, and honor. Motivate them. That is an honorable thing to do. The honest thing to do, mga kapatid, sa mga workers of God. And we are all workers of God. Wala dito hindi workers. We are all workers of God in His ministry. Kailangan natin silang i-motivate, mga kapatid. Huwag natin silang i-download, kung ba i-disregard o ating ilubog. Let's motivate them. Kayo naman na alam nyong mali kayo, then let's accept one another. Let's accept our condition and let's motivate them to continue in their faith. That is the honorable thing to do, is when we motivate our co-workers in Christ Jesus. Amen? Kaya Philippians 4 verse 9, those things which you have both earned and received and heard and seen in me, sabi sa King James, do. Pero sa ibang version, practice. And the God of peace shall always be with you. And the God of peace shall always be with you when you practice these things that I have mentioned, the true and the honest things to do. 2 topics that we have discussed, true and honest things to do. Kaya nga sa Tagalog maganda ang mga bagay din na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin ay isagawa ninyo. Sa gayon ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Kaya kung ating titingnan, how, kapatid? Sige. How the peace of God guards our hearts and minds, let us aim on whatsoever, nauna ka na naman, on whatsoever things that are honorable or honest will please God. And what is that aim? Sige kapatid, attitude of Christ, infinite value of knowing Christ, and motivation of workers in Christ. Let us aim for that, and that is more honorable thing to do, mga kapatid. Let us pray. Panginoon, salamat po Diyos. Salamat po sa isang katotohanan na kami tinawag mo hindi lamang po maligtas, kundi, Panginoon, kilalanin kayong lubusan sa aming buhay. We will aim, O Lord. We will have the attitude of Christ. We are praying for that, O God. And we have that infinite, Panginoon, value of knowing Christ and motivate our co-workers in Christ, Panginoon. And that is one thing na namin pong magagawa. It's an honorable thing that will please God, that will exalt the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa katotohanan. Lord, tulungan nyo kami, turuan nyo kami, itama nyo kami, Panginoon, upang magkaroon po kami ng tunay na kapayapaan na mag-guard, na magpo-protect at magkikip ng aming isipan at puso laban sa kaguluhan, laban sa mga anxiety, laban sa mga worries, Panginoon.
Lord, be with us, O God. Help us, O Lord. Sinabi mo sa iyong salita, you will never leave us nor forsake us, O God. Salamat po sa iyong presensya. Your presence is enough, Panginoon. Your presence is enough. For we will be receiving the true peace, ang tunay na kapayapaan sa aming puso't isipan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let us pray for our offering. Dear Heavenly Father, we want to thank you for blessing us sa buong sanglinggo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings na ito. Nawa, Panginoon, sa aming pagbibigay, Panginoon, bigyan mo kami ng heart, Panginoon, na cheerful, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, O Lord God. At nawa, Panginoon, maging channel of blessing kami, Panginoon, sa iglesyang ito na ibinigay mo sa aming Panginoon. Lord, gamitin mo ang mga handog na tanggapin mo at gamitin ang mga handog namin ito, Panginoon, sa ikalalago, Panginoon, ng iyong sambahan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, tayo po yung malaya ng mga pagbibigay ng ating tithes and offering para sa ating Panginoon ngayong oras na ito. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Hallelujah. Okay, good morning everyone. Good morning. Good morning, brothers and sisters. So, in behalf of Sis Gwen, no? Ako po muna ay yung nasa harapan. So, para sa ating announcement. So, lahat po ba tayo ay blessed ngayong umaga? Amen, no? Salamat sa Panginoon kasi ginamit si Pastor Nerio sa mensahe. So, yung message kanina, tayo ba ay humble? Tayo ba ay honest? And meron pa tayong concern sa ating mga co-workers, di ba? Yun naman ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong linggo na ito. So, baunin natin para sa buong linggo, sa paglabas natin dito sa simbahan, sa araw-araw, di ba? Hanggang next Sunday, baon natin yan. Okay? So, let's proceed po sa ating weekly announcement. So, tinatawag ko si Sister Janelle. Ayan. Thank you po, Sister Offie. Galing. Parang di naman kinakabahan. Pwede na pong kapalitan ni Sister Gwen dito sa harap. Ayan. So, good morning po sa ating lahat. Ayan. So, nandito naman po ako muli sa panibago pong updates ng ating family camp. Excited po ba ang lahat? Yes. Amen. Ayan. So, para po sa panibagong updates, sige po. Yan, 277 days remaining na lang at makikita na natin ang ganda ng place, no? At ma-experience na natin yung family camp na pinakahihintay natin. Okay, so a few reminders. Sige po. Ayan. So muli, ayan po yung ating QR code para po sa hindi pa nakaka-register. Alam po namin kung sino po kayo. Kaya naman po, wag niyo na pong kalimutan na mag-scan ng QR code or lumapit po kayo sa mga
program fellowship coordinators ninyo. Sige po, papatayuin ko lang po si Brother Wilkins para sa Youth and Singles. Ayan. So, nandito po siya sa right side ninyo. Okay? At para naman po sa women, si Teacher Agnes Ilagan. Nandito po ba si Teacher Agnes sa hall? Nasa baba. Okay, so mamaya po, siya na po yung lalapit sa inyo. And sa men's ministry naman po si Brother Jojo Ignacio. Yan. So nandito po siya sa may center. Para po sa youth and single, si Kuya Ken. Sa women's po, si Sister Agnes. At sa men's po, si Brother Jojo. So please po, mag-register na po kayo, lalo na po kung hindi po kayo nakapag-pre-register before, pero gusto nyo po sumama, pwede po kayong magpalista sa waiting list. Okay? Kasi kapag hindi po nabuo yung 200 slots sa ibang churches, ay automatic po, kayo po yung isasama namin. Okay? So, kung sino po yung nakalista sa waiting list. So, register or magpa-waiting list, pwedeng-pwede po yan sa mga POCs po natin. Okay? Port of contact po ng kada ministry. At gayon din po, pinapaalala po namin na hanggang July 31 na lang po. So, and July na po ngayon. Okay? So, July 31, end of month, ang deadline po. Kapag po August 1 na at hindi pa rin po kayo nakakapag-officially register, ibig sabihin po tatanggalin na po namin kayo sa listahan at ipapasok na po namin kung sino po yung nasa waiting list. Okay? So, medyo kaunti lang din po so far yung mga nasa waiting list. So, kung marami po ang mag-back out or hindi makapag-register, matik po lahat ng mga nasa waiting list, sasama na po yun. Okay? So, please be mindful po. Lagi po namin kayo pinapaalalahanan, ha? Okay. So, bukod po doon, ito po ang ating mga payment methods. Pwede po tayong cash, bank transfer, or GCash lamang po. Okay? So, wala pong iba. Ito lamang po yung tatlo. Kung nais po ninyo magbayad, wag po ninyo akong lapitan. Si Sister Cathy Aurelia. Nandito pa ba si Sister Cathy? Ayan. Nandito po sa inyong left side. Ayan. So, sa kanya lamang po ang lahat ng payments kasi siya po ang magbibigay ng patunay. Dahil pag sa akin po yan, hindi po sa family camp yan. Sa project na yan po pag sa akin. Okay, sige po. Next. Yan. So, sa remaining slots po, ito, 85 na lang. Okay? So, dyan po sa 85, pwede pa pong kumonti yan kapag po nag-register na yung iba. Ayan. So, babawas at babawas po yan. Ngayon, ay sorry po, nagdadabog yung joke lang. Para sa isa pang announcement po, no, kung maaalala po ninyo, meron pong merchandise na binibenta ang Family Camp Committee para po makatulong sa pag-raise ng funds ng mga sa mga gawain po natin sa mismong family camp. Ngayon po, meron po tayong bagong shop collaboration. Unfortunately po kasi, si Shopee po ay dinisable po yung account ng Amplify ng family camp, no? So, kasi po, meron mga tax declaration pa, mga ganyan. May require na po kasi na ganun si Shopee. In which tayo po, hindi po natin yon kaya maibigay dahil for fundraising lamang po ito. So, kaya naman, nag-collaborate po ang committee sa isang shop po sa Shopee. Ayan, so Urban Outfitter ang pangalan po ng shop. Actually, meron po sila sa Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Okay, so, makikita nyo po lahat ng mga keychains, mga necklace, mga t-shirt ng family camp dito po sa mga e-commerce platforms po na ito. So, kung nais po ninyong makatulong or pwede nyo po lang actually i-share, no? Dahil pag bumili po yung iba, tulong pa rin po yun sa atin. Dahil matutulungan po mag-fund yung camp po natin. Okay? At kaya naman, sa meron po tayong Amplify merchandise po ito. Okay? So, ito po yung available sa Lazada, sa Shopee, at sa TikTok. So, yan po yung design ng shirts natin. So, pwede nyo po i-check out doon. Pwede po kayo mag-voucher, mag-free shipping. So, dyan na lamang po. And,
additional announcement para sa ating family camp kit. So last time po, nakita po natin na meron tayong t-shirt. So this time, meron po tayong, ayan, button pins. Okay, so button pins at na may personalized name po ninyo. So hindi lang po siya basta, simpleng button pins. Personalized po siya kada tao na nag-register. Gayon din po na may personalized at random po yung design ng bag po natin. Ng bag po mismo. Okay, so kasama po yung bag sa kit, syempre. Okay, so doon po namin ilalagay lahat ng items ninyo para sa family camp. Okay, mamaya rin po, kung nais po ninyong mag-register, nais po namin kayo paalalahanan na pakibigay po ang complete information na hinihingi po ng committee, pangalan po ninyo, yung edad po ninyo, gayon din po sa... Ngayon din po sa kung sasabay po kayo sa bus or naka-family car po kayo. Okay, so mahalaga po yun, mga information po na yun, kaya nais po namin hingin yon sa inyo. Okay, so bawal din po ang duplicate registration. Okay, so kung naninigurado po kayo, pwede naman po kayo na lang magtanong. Pwede niyo po akong tanongin kung nadoble na ba yung registration, kung confirmed na ba, para po finalize na po ang lahat. Ayan, so kung sa further announcements po, sa 4th Sunday po ulit, umantabay po tayong lahat para sa susunod na announcement ng Family Camp. Yun lamang po. Salamat. Okay. Thank you, Sis Janelle. So, sino po ang mag-a-announce para sa ating worship ministry kamustahan? Ayan. Hello. Ay, okay na. Thank you. And good morning po ulit sa ating lahat. So, yun nga, again, mag-announce po ulit ako, magre-remind po ako sa lahat ng member or ministers ng worship ministry. Please, attend po tayo. Join po tayo na ating kumustahan mamaya. Again, ang mga pwede pong kasama dito ay, of course, ministers ng worship ministry, Music 101, Music 201, Tambo 101, Voice Lessons 101. Yun. Voice 101, sorry. So, ayun po, I'm hoping and praying na makasama kayo para makasalamuha din namin kayo. Thank you po. God bless. Okay, thank you po. So, lahat, no, mukhang marami mamaya, no? Dahil yung ating worship ministry ay maraming members. Ayan. So, next po, ang youth. Ayan po, good morning po sa ating lahat po. Attention po sa youth ministry po. Magkakaroon po tayo ng youth movie night po. Next Sunday po ng July 21, 5 p.m. onwards po. Gaganapin po siya dito sa LCC Worship Hall po. And inaanyahan po namin ang mga youth members po na magpaalam po kasi movie night nga po siya and overnight din po. And ang kasama din po dito is ang team namin na God's Not Dead with the theme verse po na John 14 verse 19. Yan. So ang gawain pong ito ay syempre may objectives po. Ang una pong objectives ay to evangelize and to share the word of God at ipakilala ang Panginoon sa mga kabataan. Diba? At pangalawa, ini-aim din po nito na since kami po ang youth po ay mga mabubuting mag-aaral pa lamang at wala pa po kaming sapat pa nakakayahan para mag-provide ng pera, pero gusto po naming sumama sa family camp. So, ini-aim din po nito na mag-collect po ng funds para tulungan po yung mga youth na mabayaran po yung family camp rates. And dahil po doon, tatanggap po tayo ng 130 per head po na registration fee. And inclusion na po nito yung youth bonding, yung youth fellowship, yung only popcorn since movie night po ito, and yung free snacks, drinks, and breakfast po, and only movies. Yan. So yung payment... yes!
Yan. Ayan. And yung payment transaction po, pwede po tayong cash or GCash po. For cash, pwede, and GCash, pwede nyo pong isend sa akin sa GCash. And yung cash din po, pwede nyo po ako i-approach, yan, para magbayad po. Yan. So, may mga naririnig din po akong youth na sabi na, Ate Bunny, paalam mo kay mama, kasi baka di ako payagan. Yan, kaya nandito po kami para humingi po ng suporta sa mga parents po na praying na payagan po natin yung mga anak po natin na youth na sumama at umattend po rito sa gawain ng Diyos. Ayan. Para matulungan din po kayo sa pagbabayad ng family camp rates. Ayan. Tapos, para naman po sa mga youth, we highly encourage po na i-invite po natin yung mga kaibigan po natin. Gano'n man yan karami. Basta mag-invite po tayo ng mga kaibigan natin, yung mga pinsan po natin na youth. And sa mga magulang po na narito, tulungan, support nyo po, so, i-support nyo po yung gawain ng youth ministry na i-invite din po natin kung meron man po tayong mga pamangkin or mga anak po na youth na umattend po dito sa Youth Fellowship/Youth Movie Night. Yeah, so, ayun po, maraming salamat po. To God be the glory. Salamat po. Okay, next po. Sa ating one-day basketball-friendly tournament. Nag-iisa lang naman si Brother Jed for announcing. Ayan, good morning po sa lahat. So quick ano lang po, meron ulit tayong gaganapin na one-day tournament sa Nova Desi po August 3. So may mga link po na sinend dun sa mga GC po no, na mga players. I hope na makapag-register na. May lumapit na sa akin na actually total of 11 plus yun nga sa registration na 6. So nasa around 17 na. So nasa, ilan na lang? 13. Tama ba? 30. 23 pa. No? Although may mga lumalapit sa akin, hindi daw marunong mag-register. So roughly estimate po baka nasa 20 plus na. So again po, 40 lang yung ma-accommodate natin. May registration to na 250 pesos, included na yung court. I think may pakain din po ata yung men's. Tsaka in collaboration po ito sa evangelism. So I hope naka-register po at maka-join po tayo lahat. Salamat po. God bless. Thank you po, Brother Jed. So sa next announcement po, Pastor TJ. Thank you po, Sister Offie. Ayan, mamaya na po ang ating pong first lesson sa ating pong education ministry. So sa mga nag-enroll po na wala po last week's orientation, mamaya na po yung ating pong first day of classes. Okay, so dalawa pong i-open natin, Foundations in Discipleship, at open naman po sa mga magsisit in. Ang ating pong classrooms ay sa baba. So may dalawa po tayong classroom doon pambata, doon po tayo magstay. At yung food din po natin provided naman, may corn dog tayo ulit. Courtesy of Ate Guy. Okay, July 14 po yan, start ng classes. Next naman po, AKC, no? Ang aming pong start of classes ay sa July 29. Tama po ba, if I'm not mistaken? July 29. Okay, so pwede, nag-accept pa po ng enrollees yung ating pong preschool sa baba hanggang July 29. Tama po ba? So yun, okay? Kaya po, kung may mga kaibigan po kayo na nais pong mag-enroll ng K2, K1, preschool, ano ba yung isa nursery, yan, pwede po sila mag-enroll sa AKC sa baba. Okay? And next naman po, history. Ito po pala, sorry. Fellowship of Christian Communities. Kung sino pong di member dito, group din po siya eh. Same po sa LCC Loop. Join po tayo kasi baka po magkaroon ng mga future events and mga seminars na interested po tayo. Diyan po i-announce yun. Kaya kung kayo po, sagutan nyo lang po yung membership question, sabihin nyo lang po doon, Tagaliano Christian Community kayo, at kayo ay nag-agree sa group rules natin. So, i-accept po kayo ng mga admin po dyan. Okay? Next naman po ay ang history. Ito, mabilis lang naman po. May grand reunion po tayo sa November 30, Sabado po yan. Na-announce ko po last week, no? At may mga activities po dyan, katulad po ng pre-event. Una po, yung music composition, yung... Anong pangalan nun, bro? Sige nga, next natin. Okay, may gospel songwriting contest.
Okay, so sa mga interested po, ito po ay hanggang August 30 lang. Ang tema po niyan ay God's Goodness Through the Years yung tema. So sa mga nais po, sa mga may talent sa paggawa ng tula, kanta, at melodiya, no? Kayo po ay iniimbitahan na mag-join. Ito po ay open, di lang po ito sa worship team open sa lahat po ng mga members ng LCC. Okay, meron din po tayong special giving at magkakaroon din po tayo ng prayer rally. Kaya kung kayo po ay may time, sa mga susunod pong announcements, i-announce po namin yan. Kaya stay tuned lang po. So yun lang. And thank you. God bless. Pwede ba natin ipakita yung mga Bible studies? Ito po, no? Kasi may mga Bible studies po tayo every week. Gusto lang po natin ipakita. Kasi may mga bago eh. Okay, so sa mga tatay po, tuwing Sabado po, kung kayo po ay may free time umaga, may fellowship po ang mga tatay dyan. Welcome po kayong mag-join. Sa Sabado po, sa ano po tayo kila Brother Jojo Enriquez, sa kanila pong resort. Okay? Opo, libre pagkain saka swimming. Kasi birthday po ni Brother Jojo. So, kung ma-join po kayo. Pero tuwing Sabado po, may fellowship po tayo. So, sa mga tatay na may free time, kung kayo po ay tatay, no, may anak, join po kayo kasi nagba-Bible study po tayo doon. And of course, we encourage one another. Sa women naman po, meron sila tuwing Monday via Zoom, 2 p.m. Zoom online lang po yun. So, kung kayo po ay may time, pwede po kayo mag-join via Zoom alas 2. Sige po, next natin. Bible studies, of course, we also have yung sa youth, sa Singles Fellowship. Yan po yung mga schedule. Check na lang po natin din sa page natin and sa loop. Next natin, ito yung mga bago. Ito yung mga evangelism eh. May sunriser, may mga regular tayong Bible studies. So kung wala po kayong Bible studies na ina-attendan, no? O kaya may free time po kayo every week, ng gabi o kaya hapon, ayan po yung mga Bible studies natin na pwede po nating attendan. At suportahan po, of course. Kailangan po natin ng mga workers din no, para sa Bible study natin. Ngayon po, may mga bago po tayong Bible studies. Alam ko po, di pa po ito na-announce. O kaya nababanggit lang po tuwing mission giving. Pero ito po yung mga bago po natin. Ito po ay produkto po ng Hayo sa Hunyo. Ngayon po, kailangan po natin ng mga workers din po dyan. Amen? So, ibig sabihin, join po tayo sa mga activities. Ito po ay Tuesdays, Zuniga Compound. Yung mga pictures po, no, random naman yan. Pero ito po yung mga Bible studies, Tuesdays, Zuniga Compound, Gillian Subdivision. Kung kayo po ay malapit dyan, join po kayo. Dapat Gillian ba yan? Okay. Wednesdays, Amabel Subdivision, saka Silver 8. Sino po yung umaaten dito sa Silver 8? Ayan po, ayan kala Sister Jane, no? Sa tarpaulin, doon sa shop po nila, tama. Ayan po, join po tayo, alas 3 po ng hapon yan ng Wednesday. We also have yung, ito po ba bago po ba ito, Sister Wilma? Mayroon na subdivision. Thursday din po yan, 3 p.m. Ngayon po, no, tuwing hapon po yan, if tayo po ay free o kaya malapit sa lugar, join po tayo. No, para may mga ma-encourage din po tayo. Actually, yung inyong pong presensya ay malaki na pong tulong para po sa gawain ng Panginoon. Okay? Kaya yan po, join our new Bible studies, Care of Mission Ministry. Si Sister Wilma po, taas po kayo kamay. Sister Wilma yan. Kung may mga details po kayo. Sister Odessa, no, lapitan niyo lang po sila. At kung may mga tanong po kayo about sa Bible studies. Yan. Sige. So tayo po ay dadako na sa ating benediction ngayong umagang ito. Tayo po bang lahat ay blessed? Lahat nga po ng blessed ay tumayo. Hallelujah. Atin po awitin natin benediction song. To Thee we ascribe glory. Ascribe glory. To Thee we ascribe honor. To Thee we ascribe honor. And to Thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. Muli ka po sa simula. To Thee we ascribe glory. Hallelujah. Ascribe honor
Hallelujah. the Lord. Holy, holy. Holy is the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, kayo po ay dakila. Tunay nga po, Panginoon, kayo po ay walang kapantay, Lord. At kami po ay kapasalamat, Panginoon, sa inyo pong gandang biyayang binigay po sa amin ngayong umagang ito. Salamat po, Lord, sa inyo pong mensahe, Panginoon. Na tunay nga po, Lord, kailangan po namin mag-focus sa kahit ano honorable, Panginoon. Kahit anong noble or nobility, Panginoon. And we pray, Lord, na patuloy nyo nga po kaming gabayan, Panginoon, sa pamumuhay po, Lord, na naaayon po sa inyong kalooban. May mga nagagawa po kami, Panginoon, na pagkukulang. May mga kamalian po kami nagagawa, Panginoon. At minsan po, humihinang po yung pananampalataya namin, Lord, sa mga sitwasyon na minsan mahirap po sa aming pong buhay. Kaya po, Panginoon, amin pong diadalangin, Lord, amin pong inaalay, Lord, ang mga sarili po namin. Lord, kayo po ang kumontrol ng buhay po ng bawat isa, Panginoon. Tiyataas po namin ang kanang kamay po namin, Panginoon, bilang tanda, Lord, ng pagsuko po namin ng buhay namin sa inyo, Panginoon. Dahil di po namin kaya mamuhay, Lord, ng honorable. At alam po namin, Panginoon, ito po yung mga gampanan lamang namin kung kayo po ay nasa puso, kung kayo po ang nakaupo, Panginoong Jesus, sa puso at buhay namin. Kaya po dalangin mo namin, Panginoon, samahan niyo po ang bawat isa, Lord, dito po sa Congregasyon ng Liano, nasa Facebook Live man sila umaattend, Panginoon, nasa face-to-face man, dalangin po namin, Lord, ang inyong pong pagkilos po sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name. Ganun din po, Panginoon, sa amin pong naging speaker ngayon, Panginoon, sa umagang ito, kay Pastor Nery, patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon, patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom in Jesus' name, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, Lord, at patuloy niyo po siyang bigyan, Lord, ng magandang time, Panginoon, para po sa kanyang gawain, sa kanyang family, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, Lord, magandang kalusugan, Panginoon, in Jesus' name. Sa kanya po pamahala, Lord, sa iglesia po ng Liana, bigyan niyo po siya ng katalinuhan at wisdom at kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Nerio. Dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po siyang gamitin upang maipahayag, Panginoon, ang inyong pong mabuting balita sa mga madami pang tao. Hindi lang po sa Liano, kundi hanggang sa kanya pong opisina, hanggang saan po siya pumunta, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming pong pastor. We also, Lord, pray, Panginoon, sa congregation ng Liano Christian Community, sa mga nakataas po ang kamay, Panginoon. Batid niyo po ang pangangailangan, Lord, ng bawat isa. Ito man po ay provision, ito man po ay financial needs, Panginoon. In the name of Jesus, kayo po, Lord, ang mag-provide, Panginoon, ng pangangailangan po ng bawat isa, Panginoon. Ito man po ay trabaho, ito man po ay promotion, ito man po ay simpleng pangangailangan sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, kayo po ang magkaloob po ng desires po ng kanilang mga puso. Ganun din po, Panginoon, sa mga may karamdaman namin kapatid. Dalangin po namin, Lord, ang inyong pong kamay na nagpapagaling in Jesus' name, Lord. Kayo po ang humipo sa kanilang katawan at magpagaling, Panginoon, ng kanilang mga karamdaman. Alam po namin, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo, Lord. At kayo po ang dakilang manggagamot, Panginoon. Kaya by faith, Lord, in Jesus' name we pray, Lord, na kayo po ang magpagaling po sa mga kapatid po namin. May mga pinagdadaan ng karamdaman ngayon, Panginoong Jesus. Gayon din po, Panginoon, sa mga mahina ang kulusugan, Lord. Dalangin po namin na kayo po magbigay, Lord, ng kalakasan, Panginoon, sa bawat isa. Magandang kalusugan po, especially, Lord, sa mga elders po namin, Panginoon, sa mga elderly people. Kayo po magbigay ng mag-sustain sa kanilang katawan. Palakasin niyo po ang kanilang mga katawan, Panginoon. And we pray also, Lord, sa bawat isa, Panginoon. We pray for protection, Panginoon. Kayo po mag-ingat po sa bawat isa. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan, Lord. At ganoon din po, Panginoon, ilayo niyo din po kami, ang iglesyang ito, sa tukso. Kailangan po mataas, Panginoong Jesus, sa buhay po ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. God bless po. Po sa ating lahat at mag-ingat po tayo sa ating paggawi at sa buong linggo. Maging kasama po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Oh dear God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you.
I just wanna be with you, be where you are, dwell in your presence, oh God. Oh, I wanna